Tayo mga kapatid, tayo ay minsan tayo mga kapatid ay nape-persecute. Tayo ay napupulaan, napipintasan, minamaliit. And this second writing or second epistle of Apostle Paul to sa mga taga-Thessalonians are kinda encouragement sa kanila. So magsimula tayo mga kapatid sa pag-aaral. So dito may kasama pagbati ni Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama. Kasama dito mga kapatid sa English, nandito si Pablo, Silvanus, and si Timothy. So si Silvanus mga kapatid, also known as Silas. So alam natin na itong si Silas or Silas sa English or Silvanus sa ibang translation ay kasamahan ni Apostol Pablo naglalakbay. Marami silang mga pinagsamahan mga kapatid. And in fact, Silvanus or Silas ay kasama ni Apostol Pablo sa paglalakbay sa kanyang at kasama din siya sa pagkakulong at pinalaya sa isang kulungan sa Pilipos, sa Philippian jail, Acts chapter 16, verse 19 to 27. Noong dumating si Pablo mga kapatid sa Thessalonica, si Silas ay sumama sa kanya. Mababasa natin yan sa Acts 17 verse 1 to 9. So kilalang-kilala ng mga taga-Thessalonica si Silvanus. And then we have Timothy. Timothy is isang residente, taga nakatira sa lugar ng Lystra, Lystra. Isa sa mga probinsya ng Galatia. Acts 16 verse 1 to 3. Si Timothy daw ay anak ng isang Griego, Acts 16 verse 1, at ang kanyang nanay ay isang Jewish mother which name is Eunice. Hindi ko alam kung dito kinuha ni Sister Ne. Ang pangalan ni Sister Eunice. Amen? Sister Eunice. Sister Ne, ang anak mo Sister Eunice, no? Tama? 2 Timothy verse 1 to 5. So si Timothy mga kapatid ay tinuruan ng kanyang nanay na si Eunice at ang kanyang grandmother. So mahalaga mga kapatid kahit yung mga apo dapat tinuturuan. Yung mga Lola Milen, yung mga apo mo kapatid, dapat yan ay tinuturuan mo. Amen? Kasi malaki naging impact ni Eunice at ni grandma, ni Lola, kay Timoteo. Madalas kasi, ang Lola, konsentidora. Minsan siyang kumukonsinti sa mga apo, wag matatampi. Ang sabi ng mga Lola at mga Lolo, mas matamis daw ang bunga kaysa sa puno. Yan mga kapatid ang Yan mga kapatid ang kasabihan. Yan ang sinasabi ng mga matatanda ng mga lolo at lola. Na mas matamis daw ang bunga kaysa sa puno. Pero para sa akin, maaaring totoo nga yan. Dahil hindi ko pa naman alam. Pero again, the bottom line, kung matamis man ang bunga sa puno o whatever it is, kung ano man ang inyong mga salawikain o mga hugot, yung mga lola, mga kapatid, magturo din kayo, hindi lang puro chocolate ang binibigay nyo sa mga apo nyo. Ganon din ang mga nanay, magturo kayo mga kapatid sa inyong mga anak. Tayo sa ating mga anak. Nang mapalapit lalo silang higit sa Diyos. Kasi laki ng impact natin At minsan talagang mahirap. Pero yan ang goal natin. Malaking impact ni Eunice sa buhay ni Timoteo. Kaya nga pag binasa mo Atine yung 2 fish and 5 loaves. Ang naghanda Ate Milen ng 2 isda at 5 tinapay, hindi naman yung bata. Ang naghanda ng nagdala ng 2 isdang yun, maaaring 2 dilis o 2 hawot, alam mo yung 2 galunggong, at 5 cupcakes, hindi yung bata.
Some scholars believe that it was his mother. Imagine mo yung nanay hindi naghanda. O, susunod ka kay Jesus, ha? Pero ipaghahanda kita ng 2 isda at 5 cupcakes. Kasi nung unang panahon, usong-uso pa yung binabalot, di ba? Yung mga, hindi naman kasi pandesal yung sa kanila eh. Parang binabalot yan, di ba? Yung wrap. Tapos kakainin nila yan ng isda, siguro, ganon. Dahil alam nung nanay, Sister Ne, susunod siya kay Jesus. Maaaring magutom yung bata. Di ba? Pero pinaghanda nung nanay. Alam mo, dami kong pwede ako magturo dyan sa preparation pa lang na yan, sa batang yon. Yung, kasi walang tinuturo ng mga pastor dyan, mga ministro, is about the blessings. But actually, on the other hand, makikita natin mga kapatid na malaking impluensya, malaking importansya ang ginawa ng nanay sa buhay ng batang sumunod kay Jesus. Sapagkat yung batang yun, hindi makakasunod kay Jesus kung wala siyang baon. Pero may nagbaon sa kanya. Ganon din si Timoteo, Ate Milen. Sinasabi na siya ay anak ni Eunice. At siya ay tinuruan ng Biblia. From his youth, sa kabataan ni Timoteo, siya daw ay tinuruan ng Biblia ng kanyang nanay at ng kanyang lola. Ayan. Oh, kita mo? Ang laki ng impact, mga kapatid. Malaking impact ang ginagawa ng magulang sa mga bata. Malaking impact ang ginagawa ng mga lola. Malaki. Dalhin natin ang ating mga anak sa Diyos. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong manawa sa pagpangangaral sa kanila. Amen, mga kapatid? And then, sinasabi mga kapatid, we're just trying to discuss this because this is a Bible study. I would like us to understand the formation of the church. Hindi kasi ito mga kapatid sermon eh. Ito ay pag-aaral, Bible study. Kaya inaaral natin. Bakit may una at may ikalawang sulat? Sabi ni Apostol Pablo, to the church of the Thessalonians, si Pablo ang nagtayo. Siya ang founder ng Thessalonica, and this Second Thessalonians was written on his second missionary journey to Thessalonians. So kaya pag binasa natin ang Acts 17 verse 1 to 9, makikita natin na itong second na Thessalonians na ito mga kapatid ay sinulat ni Pablo doon. At pag nagsusulat at Milen, mapapansin mo, pag nagsusulat si Apostol Pablo, wala siya sa Thessalonica, definitely. Diba? Alam ka naman, timilig susulat ka, tapos nasa Milan ka, susulatan mo, nasa Milan ka rin. Hindi mo na kailangan sulatan kasi makikita mo naman sila eh. So alam natin lahat na si Apostol Pablo was no longer in Thessalonians because nandun lang siya sa syudad ng Thessalonica ng maikling panahon sapagkat siya daw ay pinalayas. Pinalayas ng mga kampon ng kalaban. Pero nandoon ang malalim na pagmamahal ni Apostol Pablo, mga kapatid. Nandoon yung malalim na pagmamahal ni Apostol Pablo sa Thessalonica. Ganoon eh. Pag nagtuturo ko talaga ng church, pag tinignan mo yung pagod, pagkatapos ko ng court hearing kanina, at Emilia, natapos ang court hearing ko ng mga 2:00 ng hapon sa UK time. Uwi ako ng bahay, nag-drive kami ng 6 na oras, malayo, pabalik uli. Pero alam mo, naalala ko yung, may Bible study time, mami, kailangan makarating tayo sa bahay para makapag-share din ulit ako. Yun, nandun yung deep concern.
Pag meron kang ganyang deep concern sa gawain ng Panginoon, ibig sabihin, hindi naman ako kinakailan kasi niya si Pastor Saldi. Nandiyan naman kayo. Pero, nararamdaman namin yan. Imagine mo, Atine, pag wala ka, hindi ka ang nagsusong lead, hindi ka ang nag-MC, hindi si Ate Milet ang nanala, para papansin mo, parang parang, alam mo yung parang pag hindi ka ang gumagawa ng tungkulin mong dapat mong gawin, alam mo nung umuwi ako, Ate Belen, I've just been to the Philippines 5 days, like, for 5 days yata ako nandoon, so kararating ko lang isang araw. Sabi ng pastora, huwag mo laging hayaang ibang tao ang gumawa ng tungkulin mo. Baka masanay. Kasi sanayan yan eh. Diba? Pag nasanay ka na mag-song lead, buti ka pala ka nagsasong lead. Ang galing-galing mo naman. Hindi nila alam, it has become natural to you. Hindi na siya trabaho eh. Parang natural na siya. Alam mo, ikaw ang tatayo, wala naman tatayo, ikaw lang naman nakakanta, Tine. Ate Belen, alam mo naman ikaw ang mananalangin. Sister Sarah, alam mo ikaw magsusong lead, so alam mo ikaw ang gagawa noon. Subukan mong hindi ka ang gumawa noon. Do you think kaya mong pigilan ang gawain ng Panginoon dahil hindi ka umattend o dahil nagtampururot ka o sumama ang kalooban mo, may napansin kang hindi maganda? Naramdaman ko yan last time. Siguro many years ago. Sabi ng ibang mga tao, tayo umattend dyan. Tingnan natin kung kaya ni Pastor Dong mag-isa. Pero hindi mo kayang pigilan ang gawain ng Panginoon. Ano ang sabi ni Mordecai kay Esther? Diba inutusan ng Panginoon si Esther, inuutusan ni Mordecai na, Esther, pumunta ka doon kay King Xerxes II o III. Pumasok sa chamber niya. Noong unang panahon kasi, Sister Gloria, bawal pumasok ang normal na tao, bagamat Esther became the queen, pero she's just a commoner. Inasawa na lang siya o naging asawa siya ng hari, pero wala siyang royal blood. So in short, commoner siya. Pag sinabing commoner, Ate Milen, hindi ka royal blood. Hindi ka monarch. Hindi ka queen. Queen ka, naging asawa ka lang ng king, pero actually, you're not really from the bloodline of the monarchies. So, noong unang panahon, bawal pumasok noon sa chamber ng hari nang walang pasabi, nang hindi ka pinapatawag, without the summon of the king. Going to his chamber, uncalled or unsolicited, is a crime. Pero ipinapapatay na ng isang lalaki doon sa Biblia sa Book of Esther, ang mga Hudyo. Kaya sabi ni Mordecai kay Esther, Esther, punta ka doon. Sabi, makipag-usap ka sa hari, di ba? Queen ka? Sabi ni Esther, Uncle Mordecai, kasi mag-uncle sila eh. Uncle niya si Mordecai eh. Si Esther kasi isang ampon. Sabi, Uncle, hindi ako pwede pumasok doon. Kasi papatayin ako eh. Wala akong pasabi. Kailangan meron akong pahintulot ng hari. Pero, anong sabi ni Mordecai kay Esther? Pag hindi mo ginawa to, gagamit ang Diyos ng ibang tao na gagawa ng responsibilidad na ito. Kaya, nauso yung salita, di ba, Ate Milen, na you are created for such a time as this. You are created for such a time as this. Ginawa ka ng Panginoon para sa specific purpose. So, ganun din. Tayo mga manggagawa. Mahirap eh. Mahirap sumunod sa Panginoon yung dire-diretso. Pag talagang wala kang desire, wala ka talagang pagsisikap, mahirap. Kasi ang dami mong susundin eh. Pero dahil mahal mo ang Diyos eh. Kaya itong ginagawa ni Apostol Pablo na meron siyang deep concern for this young church in Thessalonica. Kaya after magsulat siya ng 1 Thessalonians, meron siyang segunda. Meron siyang second letter.
talagang tinutukan niya. Ganon din tayo mga kapatid. Magkakaroon tayo ng deep concern. Not only, kasi itong patungkol sa church, ito sa atin man, sa ating in our own little responsibility. Diba? Alam mo yung 5 araw na yun, at Tine, parang, bating yata ako, parang, Wednesday, umalis ako ng Monday, diba? Pagdating mo ng Wednesday, pahinga, Thursday, kain-kain, Friday, may gawain na sa church, yung sa local civil registrar. Lahat kasi ng mga local civil registry sa buong Batangas, kasama namin dyan at ang mga bishop ng mga Catholic churches, may mga kasama kami dyan ng mga ministro, mga Iglesia ni Cristo, mga imam ng mga Muslim, mayor ng iba't iba mga towns and barangays of the towns in Batangas and other provinces like Laguna and Cavite yata nandun din. Marami. Lahat ng mga solemnizing officers, lahat ng mga pastors in different churches who solemnize weddings and marriages. Kaya kahit konti lang pero very sweet yung aming pag-uusap. Kaya natututunan ko yun kahit isang araw kami halos mag-usap ni na mom and dad. Pero nandun, ma'am, alam mo ba, si Timile, meron ako sa yung meron akong imamarites sa iyo. Si Timile pala pupunta na ng Italy, ng France. Oo nga alam ko nga Hindi na ba? Diba? Nasasabi sa akin ni Pastora yan. Huwag mong hayaan na ibang gumawa ng ibang ng trabaho mo. Kasi iniatang sa iyo ng Panginoon yan imagine mo ito, si Apostol Pablo, pwede naman niyang ipasulat si Timothy na lang o si Silvanus, si Silas. Pero hindi. Sumusulat talaga si Pablo. Ang sumusulat. Talagang pagsisikapan natin ito mga kapatid. Umalis ako ng Monday morning. Pastora naman, hindi, afternoon pala ako umalis, halos gabi na nga, 8:00 na ng gabi ng Monday. Tuesday, madaling araw, siguro 4 na oras lang ang pagitan namin, sila naman pa-Amerika sila. So, mga kapatid, yung mga ganyang kaunting panahon ng pag-uusap ay nasasabi ko rin ang inyong mga nangyayari dyan sa Italy. Lahat, nasasabi ko yan, nakakaabot. At alam mo mga kapatid, dyan ay naging, kaya pag binasa mo itong 3-4, verses 3-4 atin nagpapasalamat si Pablo. Hindi lang nagpapasalamat, nagmamalaki siya. Dahil sa mga taga-Tesalonica. Basahin natin mga kapatid. 2 Thessalonica chapter 1 verse 3. Pag binasa mo nga ito magandang balita, Sister Ne, patuloy ang pagkalito ng mga kapatid sa Thessalonica tungkol sa pagbabalik ni Kristo. So ito palang 2 Thessalonica was a writing kasi nalilito ang mga Thessalonica tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Okay? Verse 3, mga kapatid, tama lamang na kami ay lagi nagmagpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Kaya, isang kaligayahan din ng ating mga tagapanguna, at ako'y lagi nagpapasalamat kay Pastor Saldi na lagi niya ipinapanalangin ng ating mga leadership. Pag sinasabi niya mga anak at apo, kasama na kami doon. At maging kaligayahan tayo mga kapatid, maging pagmamalaki tayo ng ating mga tagapang, at tayo din sa tayong mga anak. May taga-anilaw yata natin may taga-sulo yan. Pinapangaralan ko yan. Yun, yung anak ni Ruby Carr. Si, pangalan natin Margaret po. Si Margaret. Sabi ko, ikaw. Naku, pastor, may nanliligaw na po diyan. Naku po. Pagkakababata pa ninyo ka ako. Ang inyo laging pagsikapan, mga iha,
ay maging may pagmalaki kayo ng inyong mga magulang. Oh, okay lang naman. Hindi naman masama na may nanliligaw. Di ba ga? Kahit baga may manligaw. Oh, masama doon. Walang masama doon. Basta ang malaga, i-focus ka. Kako sabi ko, may pagmalaki ka ng iyong mga magulang, ay isa-isang anak ka. Ay pag ikaw inabigo pa sa iyo, ang iyong magulang, ay sino pa? Ay anhin ko kami 7. Kung mabigo man sa akin si Bishop, meron pang 6 na natitira. Kaya kayo mga kapatid na mag-aanak, huwag kayong mag-aanak ng iisa. Mag-anak kayo ng 12 o 13 para marami. Diba? May nag-aanak, iisa-isa. O, paano? Diba? Nakakatakot ang iisa eh. Kung kaya pa ha. Kasi pinag-uusapan natin ito, Sister Priscilla, yung pagmamalaki. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tama lamang na kami ay magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Ganun din, in the same way sa ating buhay, hayaan ninyo, tama lamang na magpasalamat ang mga pastor, ang ating mga leaders, mga kapatid, dahil sa atin. Alam mo, mayroon akong member na gano'n. Alam mo ma'am, ganito eh. Ganito eh. Ganito na raw napapansin ko sa London, ganito napapansin ko sa Italy, ganito napapansin ko sa Israel, ganito napapansin ko sa Dubai. Napapag-usap-usapan yan. At when our faith becomes inspiring, kasi nakaka-inspire yan eh. Yung makita mo yung mga ibang kapatid na lumalakas, lumalago, nagpapasalamat sila. Sabi ng Apostol Pablo, sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Ayan. Diba? Kaya pag ang anak mo at ini nagmamahalan, tuwan-tuwa ka. Siyempre. Hindi mo gusto na yung mga anak mo ay nagpuro sumbungan dini, sumbungan doon. Bagamat maaaring sa kanilang maliliit at mababang kaalaman, maaaring tama sila sa isa't isa at mali yung kuwi. For example, si Eunice o yung isang kapatid niyang lalaki, sinasabi niya tama siya, mali si Eunice naman, tama si Eunice, mali yung kapatid niya. Pero sa isang magulang, lahat yan, mahal niya. Kaya, ganun din ang Diyos. Ganun din ang ating mga magulang, ang ating mga pastor, ang ating mga leaders. They are all happy when we are bound in together with love. Kapag nagmamahalan, yung nagtutulungan, gusto ko yan. Kaya minsan naman, tayo ay nagkakaroon ng issue dahil minsan, Pastor, ako pa yung mangungutang. Pwede po pang kayo ang garantor ko? Ha? Ako ang garantor mo? Opo, Pastor, kasi hindi nyo po ako pautangin eh. Kailangan daw po may salita ninyo. Abay, isinangkalan mo pa ako. Ang galing mo. Ano ka ako? Talagang magaling kang kumuha ng backer. Pag ako naman nagsalita atin talaga namang hindi nakakahindi. Kaya lang, ayaw ko ng ganon. Ang gusto ko mga kapatid, magmahalan ka. At hindi porket hindi ka na pautang, hindi ka na mahal. Mahal ka nga niya, kaya ka hindi pinautang. Kasi pag pinautang ka niya, at hindi ka nakabayad, magkakasira din kayo. Kaya mahal ka niyan. Kasi ayaw niyang mawala ang inyong pagkakaibigan, ang pagmamahalan ninyo. May mga tao naman kasi pag napautang mo, nawawala na mga kapatid. Diba? Kaya mga kapatid, para kay Apostol Pablo, nagpapasalamat siya sa Panginoon. We are bound to thank God always for you. Kasi para kay Apostol Pablo atin ang pagpapasalamat sa Diyos sa mga magagandang bagay na ginagawa ng Panginoon was an obligation. Yung palang pagpapasalamat, Ate Milen, obligasyon mo yon. Kaya pag binigyan ka, Sister Queen Manalo, ng isang tagayang balatong, obligasyon mong hugasan at kung pwede mong lagyan ng isang tagayan na corned beef o isang tagayan na tapa, ibalik mo. Obligasyon mong magbalik.
Amen ba? Obligasyon nating magpasalamat sa Diyos. Ano ang sabi ni Apostol Pablo at Milen? Mga kapatid, tama lamang na kami ay magpasalamat. Obligasyon. Tama lang. O, may ginagawa maganda ang Panginoon sa iyo eh. Kaya sa atin pag nagbablog, eh, pinafollow ko talaga. Oh, di ba? Nung si Ate Milen ay parang kala ko si Tony Boy Cuangco at saka si Gretchen Barreto yata yung nasa tabi ng dagat eh. Talaga namang labi-dabi eh. Oh. Tama lamang na ipagpasalamat mo sa Diyos ang magagandang bagay na ginagawa ng Panginoon. Napakaganda nun. Hindi lahat ng tao nakakagawa niyan. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganyang oportunidad, ng ganyang pagkakataon na makapag-swimming mag-isa lang. Oh, biro mo yan? Diba? Eh ikaw, Ate Mila, nagsuswimming ka, biro mo, mainit, magandang panahon. Kasama mo ang iyong love life, ang iyong asawa, oh. Diba? Tapos may kumukuha pa ng picture mo. Diba? Ang ganda niyan. Kasi ang iba nagse-selfie lang eh. Pero yung pagkakakuha, Ate Mila, talagang perfect ang angle. Kaya, ipagpasalamat, tama lamang. Isang obligasyon. You're bound to do so. Tama lang. Kasi, maganda ang ginawa ng Diyos sa iglesia ng Thessalonica. In the same way, tama rin lang na magpasalamat tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Wag natin may mga tao kasi parang, alam mo yung pagkat bigyan mo na, parang very ungrateful. Parang pag nagbigay ka, parang obligasyon mong binigyan mo siya. May mga taong ganon. Alam mo, masarap bigyan mo si pastora. Bigyan mo si bishop. Naku, talagang marami mo, talagang tuwan-tuwa siya. Sabi ko, ma'am, lagi namang si Sister Cecil nagsabi sa akin, kasi minsan nakakatulog na ako, ma'am, kasi bro mo naman ang main church. Ang main church ay nagsisimula ng alas 4 ng madaling araw. Matatapos kayo ng alas 7 ng umaga ng UK time. Magsisimula ang Italy ng alas 8. Wala nang itutulog. Eh, Sister sabi, Pastor Don, alam mo, ikaw lang ang topic ni Pastora. Sabi ko, pag nagbibigay naman ako sa inyo, huwag nyo na sinasabi lagi sa church. No. Bakit? Grateful siya eh. Grateful. Be grateful always. You see, pagka kayo nagpapasalamat sa Panginoon at kayo ay magandang bigyan, ang sarap yung bigyan. Bibigyan ka uli ng Panginoon kasi tuwan-tuwa siya sa iyo eh. Diba? Salamat naman ako, Atene. Salamat sa ginagawa. Atene, salamat sa binigay mo. Naku, si Atene uulit-ulit yan. Thank you, ang bait-bait mo naman. Kanina, meron akong katabing abogado sa court. May sinusulat yung clerk, sabi ng clerk, may nasabi siya. Alam mo, sabi ng barrister sa clerk ng court, niya, you're very kind. Thank you so much for what you're doing for me. This is beyond your duty, but you're doing it for me. Thank you very much. Di ba? Kayo ba? Nagpapasalamat ba kayo sa Diyos? Kagaya ba kayo natin na kahit isang gumamela lang yung nakikita niya sa vlog? Di ba? Oh, ito, gumamela lang. Sinusundan ko yun, ang ganda-ganda eh. Di ba? Meron mo yun. Nandun ka sa bundok, parang isang isla yata yun. Habang nagsuswimming yung mga amo mo, tumatakbo ang metro ni Atene. Nagbablog din lang naman siya. Pero kita mo yun, tumatakbo ang metro niya. Nagpapasalamat siya sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Lahat. In everything, give thanks to the Lord. At yun ang sinasabi mga kapatid ng ating aralin ngayon. It is an obligation for Apostle Paul. Para sa kanya, tama lang na magpasalamat. Tama lang. And in fact, siguro, mamaya mababasa natin na blessing lang ba ang dapat ipagpasalamat sa Diyos? It is our duty to praise Him. It is our duty to praise Him. Kaya meron tayong praise and worship. Pagpupuri at pagsamba. Pag sinabing praise, mabilis na awit.
Pag sinabing worship song, mabagal pagsambang awit. Kaya, duty natin mga kapatid. Isang obligasyon mong purihin ang Diyos. Tama lang na purihin mo ang Diyos. Pero mo, Ate Milen, makakapunta ka ng France. Yan na ang the best. After ng Pasko't bagong taon mo, ang pabagong taon sa iyo ng Panginoon, makakasama mo ang mga anak, ang iyong in-laws, makakasama mo ang iyong kapatid, ang iyong mga kamag-anak. Ay, hindi ko alam sa Milan kung may kamag-anak ka dyan, Ate Milen, pero sa France. Yan ang tinatawag na baluarte mo. Diba? Iba kasi ang laro pagka nasa home court ka eh. Diba? Tama yung mga NBA, pagka sila ay nasa, sample, ikaw ay taga LA, LA Lakers o LA Clippers. Pag nagpunta ka sa San Francisco, medyo bangag ka maglaro eh, kasi wala ka sa home court. Pero subukan mong nasa home court ka, yun ang tinatawag nilang home court advantage. Eh, nandun yung mga amigo-amigo mo eh. Nandun yung mga kamag-anak mo dyan at Milen, di ba? Oh. Kaya mas malakas ka. Di ba? Kaya it is your duty to praise Him. Magpasalamat, mga kapatid. Yan daw ay hindi lang nakakalugod, yung pagpapasalamat sa Diyos. Hindi lang pleasurable experience or exercise, but it is also actually an absolute duty of a Christian to praise God. Isang obligasyon. Isang absolute. Ibig sabihin, talagang totoong responsibilidad. Wala kang choice kung hindi magpasalamat sa Diyos. Tama lang. Magpasalamat ka. Alam mo yung pinagpapasalamat ni Apostol Pablo, mga kapatid? Bakit daw? Dahil lumalago ang pananampalataya ng mga taga-Tesalonica. Meron mo yan? Kaya si Pastor Saldi, pero mo sa Qatar, mga kapatid. Bigyan ko lang kayo ng idea sa mga taga-Italy, ha? Sa Qatar ngayon, mga kapatid, alas 11:30, ha? Oh. Lamang sila ng 1 oras, tama? Oh, bro mo yan. Pwede nang matulog si Pastor Saldi eh. Oh, pero nagbibigay siya ng oras. Bakit? Kasi gusto naming makita ang inyong paglago, ang ating paglago ng ating pananampalataya. Nagpapasalamat si Apostol Pablo dahil ang sinasabi, because your faith grows exceedingly. At nagmamahalan sila. Ano pa ang sabi? Patience and faith in all persecutions and tribulation. Bagamat nandoon ang pag-uusig, nandoon ang maraming pag-uusig at paninira ng mga tao sa mga taga-Tesalonica, pero nandoon ang pagmamahalan nila. Doon mo makikita ang pag-ibig ni Jesus. At lalong tumitibay eh. Alam mo, pag ang magkakapatid ay bagamat maraming naninira, pero pag ang magkakapatid ay magkakakapit bisig, magkakakapit kamay, wala makakatalo dyan. Kaya ang sabi nila, di ba? United we stand, divided we fall. Pero pag yung magkakapatid na nag-away-away, hindi na kailangang magpadala ni Satanas ng mga kalaban para siraan ng magkakapatid dahil wala na eh. Magkakapatid na mismo ang naglalaban-laban. I think itinuro ko rin yan sa inyo, mga kapatid. I think it was Sunday na sa mag-asawahan, ganyan din. Ang mag-asawahan, lahat kayang magawa ng paraan. Diba, Sister Maricel? Pag ang asawa ay tamad, ang asawa walang makain sa bahay, madaling gawa ng paraan. Nagagawa ng paraan, may paraan. Napapagpasensyahan.
Kasi tamad lang eh. Diba? Batugan. Pero pag ang lalaki, usually lalaki, hindi man lagi, pero madalas. Pag ang lalaki nagkaroon na ng bisyo, nagkaroon na ng iba, nagkaroon ng ibang affair, ng ibang bagay na ginagawa sa buhay niya. Pag ang mag-asawa na ang nag-away, hindi na kailangang kumilos si Satanas. Sira na ang bahay. Ganon din. Kaya matibay ang pananalig, mataas ang pagpapasalamat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Matibay sila eh. Sa gitna ng paninira at pag-uusig ng mga kaaway ng mga tao sa kanila, ng mga hindi mananampalataya, pero lalong lumalagablab, ang sabi rito, lalong nag-alab ang inyong pananampalataya, lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo, at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Yan. Ganyan mga kapatid. Lalo mong papapag-alabin ang inyong pagmamahalan. Amen. Kaya Ate Milen, pag nandoon ka na sa France, diba? Ano pa sabi dito mga kapatid? May sinasabi rin sa Apostol Pablo na isang obligasyon natin magpasalamat sa Diyos, not only, isang obligasyon natin magpasalamat sa Diyos, hindi lang kapag mabait ang Diyos sa atin. Because there are times na ang Diyos mabait din sa ating mga kapatid. Diba? Kaya kung may mga kapatid kang nagtatagumpay, naku, tuwan-tuwa ako dyan. Timilen, naku. Malaki daw ang kita ni Timilen daw. Talagang titiba daw sa ng limpak nasa lapi. Bro mo yan. Maraming pagpapala. Di ba nakakatawa? Ayan, gusto mong patotoo. Kahirapan. Kalugihan. Kapurduyan. Yan ba ang gusto mong ipatotoo? Hindi. Ang nagiging kalakasan ng ating mga, kaya nga patotoo eh. Di ba? Patotoo, isabihin, you testify the goodness and the favor of God. Especially the increase. Especially the favor. So, itinuturo ni Apostol Pablo na yung pagpapasalamat natin mga kapatid ay hindi lamang kabaitan ng Diyos sa atin, kundi kabaitan din ng Diyos sa ibang tao na ating mga kapatid. Verse 5-7. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na makatarungan ng paghahatol ng Diyos upang gawin niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Na anong ibig sabihin nun mga kapatid? Yung pagdurusa, yung pag-uusig na nararanasan ng mga taga-Tesalonica ay nagpapatunay na ang Diyos ay matuwid. Bakit? Ano ibig sabihin nun? Paano mo mapapatunayan na ang Diyos ay matuwid sa gitna ng pag-uusig at ng pangmamata, pangmamaliit ng mga tao sa kanila? Hinahayaan ng Panginoon at Milen ang mga pagsubok, ang mga pag-uusig at paghihirap sa Tesalonica. Ganon din sa atin. But it means that God is still good. Mabuti ang Diyos. Pag hinayaan ng Panginoon ang mga pagsubok, hindi ibig sabihin galit sa iyo ang Diyos. Because God has a purpose for every pain. Sa lahat ng mga pagsubok, may layunin ang Panginoon. Amen? Now, lagi nating iniisip mga kapatid, we usually think that God is absent. Iniisip natin, narinig ko si Super Tekla, sabi niya, ganto. Naniniwala ako sa Super Tekla, yun yung comedian. Pagka minsan naboboard na ako, minsan nanonood ako mga jokes. Sabi ni Super Tekla, alam mo ba, ganto. Naniniwala ako, Diyos ang gumawa sa ating lahat. Sa loob ng 6 na araw, nagtrabaho ang Diyos. Pero sabi niya, pero sa ikapitong araw, na mahinga rin ang Diyos.
At nung ikapitong araw daw, pumasok yung kalaban. Yan. Kaya daw yung mukha daw niya ang na-develop nung ikapitong araw. Pinapatawa ko lang kayo, pero may mga tao kasi na ang isip nila pagka na sila ay sinusubukan ng Panginoon, akala nila wala ang Diyos. Akala nila absent ang Panginoon. But, yung ating suffering mga kapatid is also God's righteousness. Katuwiran ng Panginoon yun eh. Yung nararanasang pagdurusa ng mga taga-Thessalonica ay ebidensya ng katuwiran ng judgment ng Diyos. When suffering is coupled with righteous endurance, God work is done. Kaya yung pagdurusa na, di ba habang nagdurusa ka, natututo ka eh. You develop persistence. You develop endurance. Diba? Kahapon pumunta ako ng Apple Store. Binili ko si Chelsea yung iPad niya kasi sira na. So sabi ko, anak, sige, bili tayo ng iPad. Yung kausap kong nagtatrabaho sa Apple Store, sabi ko sa kanya, how? Sabi ko, it's already 7 o'clock at night. What time did you start working? Sabi niya, about 11 o'clock in the morning. 11 o'clock. So, Ate Miling, kinakalculate ko, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 8 hours na siya nagtatrabaho, 8. And yet, you are still smiling? Sabi ko, paano mo ginagawa yan? How can you smile? Ay, Ate Milen, alam mo yan, sa mga customer service, may mga taong balahura, may mga taong bastos, may mga taong, nako, mga kapatid, kaya hindi ako pwede sa mga ganyang trabaho. Dahil Ate Milen, may tendency akong madali akong mainis. Lalo na yung mga taong bastos, yung mga walang pakundangan, ay, may ako dyan. Di bali na lang na hindi ako kumita, pero hindi ako papayag. Ganyan ang pananaw ko eh. Sabi ko, how can you can still smile? Kitang-kita ko sa kanya yung ngipin niya. Thank you. Thank you. You like this? Thank you. Yeah, I like that. Bakit nakakangiti ka pa rin? Hanggang ngayon? Walang oras na? Huwag mo sabihin sa akin, sa lahat ng customer mo, nakangiti ka? Yan sa tine. Ito mo, pinagmamasdan ko siya kanina habang nagsusong lead. Pinapalaki ko yung kanyang mukha. Hindi mo halata sa kanyang hindi siya pagod. Hindi mo mahalata sa kanya na pagod siya. Wala kang makikitang bakas ng pagod. Si Ate Milen, pag nananalangin, hindi mo makikita sa mukha niyang pagod na nagtrabaho ng buong araw. Di ba? How? Papaano natin? Alam mo, sabi ng babae sa akin, Timilin. Sabi ko, how do you do that? I can't do that. What you're doing. You're a star. Sabi niya sa akin, you know what? I have many nephews and nieces in the house. I learned to endure. I learned to tolerate the noises. Yung mga bata, makukulit. Oh, sabi niya naman, yung mga bata, makukulit eh. Ito matatandang to eh. Makukulit yan, pero napapagsabihan. Yung mga bata kasi, hindi. Kaya natuto ako na maging pasensyosa dahil natutunan kong makipag-usap sa mga bata. Nagkaroon ako ng endurance. Ganon din tayo mga kapatid. Yung persecution, yung akala mong pag-uusig na nangyayari sa mga taga-Thessalonica, habang sila inuusig, Ate Milen, lalo silang nagmahalan. Lalo silang napalapit sa isa't isa. Di ba? Lalong naglagablab ang kanilang pananampalataya. Lalong lumalim. Lalong lumago ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Yun ang sinasabi. Parang alam mo yung mga namatayang mga bata. Di ba? Minsan pag namamatayan. Usually, minsan yan ang lalong magpapaigting ng pagmamahalan ng magkakapatid. Dapat usually.
Ganon ang sinasabi ni Apostol Pablo. Na yung sinasabi niya rito na sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang inararanas ninyo, ang lahat ng ito ay nagpapatunay na makatarungan ang paghatol ng Diyos upang gawin niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian. Amen. Endurance Kailangan meron kang stamina sa pananampalatayang ito. Maraming suligi, maraming mga pagsubok ang dadaanan natin. Hindi pwedeng umabot ka ng 44, 45 years na hindi ka sinubok, hindi ka tinest. You keep passing the test. Maraming test ang ipapasa. Dapat mong malampasan ang mga pagsubok. Ang mga test na ito, mga kapatid, susubukin tayo ng Panginoon sa iba't ibang mga paraan. Maaaring hindi Panginoon, maaaring si Satanas, maaaring buhay natin mismo. Buhay na mismo ang susubok sa atin. Gaano tayo katibay? Gaano tayo kalalim? Gaano lumalago ang ating pananampalataya kay Kristo? Malakas ka lang ba? Dahil maganda lagi? Hindi. Pero doon sa mga pasakit, kaya sa Tine, mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil napakaganda ng aking pakiramdam. Naku, alam na natin yan, na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pero, hindi nagiging kahadlangan yung ganda ng kanyang pakiramdam na hindi In fact, message ko siya minsan Ate Nay, bakit hindi ka na ngayon nagsasong lead? Bakit si Ate Millie na palagi? Oh. Diba? Kaya, itong pag-uusig na nararanasan ng mga taga-Tesalonica, mga kapatid, ito ay lalong, sabi rito mga kapatid, ito ay nagpapatunay na makatarungan ang paghatol ng Diyos. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga taong nagpapahirap sa inyo. Yan. Kailangan magkakaroon ng justice Kaya ang tawag sa Panginoon is the just God. He is the Lord of justice. Siya ang Diyos ng katarungan. May tao nagpapahirap sa iyo. Oh. Kaya, sabi nito, pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtiis o nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Hesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Jesus. May mga tao kasi kino-question nila ang pagpaparusa ng Panginoon Diba? Bakit nagpaparusa ang Diyos? Pero hindi nila alam. Akala nila, ang paniniwala nila, yung pagmamahal mo, hindi mo pinaparusahan. Di ba ganon? Hindi. Hindi ganon Akala nila yung love and judgment contradict with each other. Kung mahal mo, dapat hindi mo paluin, hindi. The Bible clearly says, Ate Milen, God loves His children. Kaya ang sabi mga kapatid is, mahal ng Panginoon, God loves His children. Itong paniniwala natin na pinapalo ng Panginoon ang kanyang mga iniibig. Di ba? For the Lord disciplines the one He loves. Kaya, pag mahal ka ng Panginoon, tutuwid ka ng Diyos. At sa pagtutuwid na yun, kapatid, minsan gugupitin ka. Gugupitin tayo. O maganda ka na kaya lang lampas na yung dahon mo doon sa bakod. Kaya gugupitin na ng Panginoon yun. Tatapyasin niya yun. Para lalo kang maging mas maganda. Naalala mo yung kwento mga kapatid? 10 minutes at Tibilen. Yung isang marmol, dalawang marmol, si marmol 1 tsaka si marmol 2,
Sabi ni Marmol 1, tamo ko. Yung amo natin, alam mo, galit na galit sa'yo yan. Ayaw niya sa'yo. Bakit? Lagi kang pinapalo. Araw-araw pinupukpok ka. Kita mo ko. Diba? Tamo ko, hindi ako pinapalo. Sabihin, mahal na mahal ako ng ating boss. Yung mga tao, kita mo, mga tao, inuupuan ako. Oo nga sabi ni Marmol to, oo nga yung amo natin, siguro nga ayun sa akin. Araw-araw, pinupukpok siya, Timilin, araw-araw. Araw-araw. Hanggang sa dumaan ang mga linggo, buwan, taon. Lumipas ang 5 taon. Si Marmol 1, nanatiling upuan. Si Marmol 2 became the David sculpture of Michelangelo. And because of the constant palo, constant hammering, constant design of the master, the Marble 2 became a masterpiece. Diba? At alam natin yan, si David, na sculpture sa Italy, kung nasaan kayo, ay pinipilahan ng milyon-milyong mga tao sapagkat siya ay hinulma ng isang magaling na maestro. Ganon din tayo. Pag itutuwid ka ng Panginoon because God loves you, hindi ibig sabihin ayaw niya, no? Yung pagpaparusa, yung pag-uusig, yung problema, hindi yun para i-down tayo, no? Mahal tayo ng Panginoon because God wants you to be promoted. Minsan gagamitin ng Panginoon yung mga, kapag nakita mo yung logicality of nung hinahabol ng mga Egyptians, nagbago na, ayaw ng habulin ng Sabi ng hari ng Paraon, sige, lumabas na nga kayo. Kasi nagkakandamatay na kami dito. Sige na, Israel. Binigyan pa sila ng mga, di ba, mga lahas, mga ginto, pilak, bronze, binigyan sila, umalis lang sila. Nung malayo na sila, malapit na sila sa Red Sea, nagbago ang puso ng Paraon. Kung iisipin mo, itong Diyos na to, ano to? Hindi totoo. Pinalabas-labas tayo sa Ehipto after many years, tapos ngayon ipapahabol din pala tayo. Nandito na tayo, di patay na tayo. Pwede nilang sisihin ang Panginoon di ba? They could have blamed God. Dahil, bakit? Dito lang ba? Dinala mo ba kami dito sa disyerto para patayin lang kami? Itong Diyos na ito, hindi to totoo. Huwag tayong maniwala dito sa Diyos na to. Pero hindi. Nung nalalaman na ng mga Israelita na wala na silang pupuntahan, God, makikita mo, Timilen, God did not remove the sea. Hindi inalis ng Panginoon ang sea. Hindi. Nandyan yan. Panginoon, sigurado ka? Dito ba kami sa south pupunta? Yes, go south. Panginoon, dead end. Wala namin pupuntahan. Malapit na yung kalaban. Kasi naririnig na nila yung tigdig ng kabayo Nagbago yung puso ng Paraon God did not remove the sea. Because God has a purpose. God decided to open the sea so that the Israelites can see the power and the sovereignty of God. Ganun ang Diyos. Hindi aalisin ng Diyos ang mga pag-uusig, ang paghihirap. Hindi aalisin ng Panginoon yan. Kaya di ba may kanta tayo, Timilen? And He will turn our sorrows into joy. The song did not say, Atene, God will remove the sorrow. No. God will turn the sorrow into joy. Yung pag-iyak mo, hindi aalisin ng Panginoon yan. Wala kang makikita sa Biblia na aalisin ng Panginoon ang inyong pagluha, no. In fact, the Bible confirms. Diba? Ang pag-iyak ay magtatagal. Magtatagal. Ibig sabihin, mayroong pagluha. Pero sabi ng Panginoon, pero tandaan mo ito, yung pag-iyak mo, magtatagal ng magdamag, pero sabi ng Panginoon, pagdating ng umaga,
joy will come in the morning. Ang sabi ni Jesus, in this world, you shall suffer tribulation. You shall suffer persecution. Pero sabi ni Jesus sa Timilen, but take heed. Be of good cheer. I have overcome the world. Diba? Kaya yung pag-uusig na naranasan ng mga taga Thessalonica, isang katuwiran ng Panginoon yan. Maaring ginagamit ng Panginoon yan. Bakit? Para lalo silang magmahalan. Para lalo silang lumalim, lalong lumago ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Hindi para igupo tayo. Ganon din tayo mga kapatid. Yung mga pagsubok na yan, ano ba ang choice mo? Bibitaw ka? Aalis ka? O mananatili? Mananatiling lumalago? Mananatiling naglalagablab? Ang sabi dito, naglalagablab. O nagiging maalab. Diba? Yan lang naman ang choice natin sa buhay. So lahat ng bagay, tama ang sabi ni Apostol Pablo na yung pag-uusig na yon, it is the evidence of God's righteousness. Amen mga kapatid, nakukuha niyo yung point. Kaya pag may mga pagsubok, sige lang Lord. Basta, Panginoon kasama mo kami. Kaya yan ang dinala kong turo mga kapatid ng Sunday sa church. Sabi ni Bishop, anak, ikaw ang tatayo ng LOP and main word. Okay. Kaya yung dinala ko ng Sunday sa last Sunday before ako umalis. Something better is coming. Something better is coming. Alam mo, example ko doon mga kapatid. Last 10 minutes at tine. Kuya Unad, sorry. Siguro narinig nyo na to. Uulitin ko sa mga hindi nakarinig. Sabi ni Jacob kay Laban, Mr. Laban, pwede po bang maging asawa ko yung anak nyong si Rachel? Napakaganda po ng anak nyo na si Rachel. Talaga po ang katawan niya po ay 36, 26, 36. At ang ganda po niya. So si Rachel talaga maganda. Sabi ni Laban, siya, sige. Gusto mo ba si Rachel? Magtrabaho ka ng 7 taon. Yan ang aming kustumbre. Yan ang aming kultura. Yan ang aming tradisyon dito sa lugar namin. Kung gusto mo yung mapangasawa yung anak ko, magtatrabaho ka. Pagtrabahuhan mo yan ng 7 taon. So nagtrabaho si Jacob na nagtrabaho, Sister Queen. Sa pagtatrabaho niya, nung ika-7 taon at unang araw, bumalik na mga kapatid. Bumalik na ngayon si Jacob kay Mr. Laban, yung tatay ni Rachel. Mr. Laban yon, L-A-B-A-N. Sabi niya, Mr. Laban, tapos na ho ang 7 taon ko. Pakasalan ko na ho yung anak nyo. Sige, sabi niya. Kasala na. Nung ikinasal siya, Sister Queen, nung ikinasal si Jacob, nung unang panahon kasi, may takip. Meron silang veil. Yan. Meron silang, may takip sila mga kapatid, hindi kita nung lalaki ang ikakasal. Kaya di ba ngayon, pag ikakasal tayo, di ba, you can remove the veil. Kasi ngayon, kita mo ang mukha ng magiging asawa mo eh. Nung unang panahon, Mami Josepa, hindi ho kita ng lalaki ang magiging asawa niyang babae. At itong ginawa nitong si Laban, sinigurado niya atine na malasing si Jacob. Siyempre, lasing siya. Paggising niya ng umaga, atine, nanlaki ang mata niya, nasurpresa siya. Ang nakita niya sa tabi niya, sa kama niya, isang babaeng 36. Ang nakita niya sa kama niyang katabi niya, isang babaeng hindi maganda, duling pa. Cross-eyed, ganyan. Galit na galit si Jacob. Sabi ni Jacob, walang hiya ka. Isa kang, nasaan yung daddy mo na yan? Bakit ikaw nandito? Ang pangalan niya pala, si Leah. Naku, paano yan? Nakapirma na ng kontrata ngayon si Jacob. Nagpunta sa ngayon kay Laban.
Mr. Laban, napakawalang hiyaho ninyo. Ay ako hiniloko ninyo eh. Bakit gang pinadala nyo si... Ang gusto ko ho ay si Rachel. Ha? Maganda. 36, 26, 36. Ang pinadala nyo sa akin ho, mataba, pangit at duling. Naku, pasensya ka na, iho. Sa batas pala namin, sa kultura namin, sa aming tradisyon, ang dapat pakasalan muna ay yung nakatatandang kapatid. Kaya kung gusto mo, napakasalan. Talaga si Rachel, gusto mo pa? Magtrabaho ulit 7 taon ulit. Naku, nagtrabaho din ng 7 taon si Jacob. Natapos naman niya. So sa madaling salita, Sister Marcel Tumilden, naging mag-asawa din si Jacob at si Rachel in the end. Pero araw-araw at Tumilden, ito na. After 14 years, gabi-gabi, araw-araw, nandoon palagi si Jacob kay Rachel. Umiiyak si Leah. Narinig ng Panginoon yung pagluha niya. Alam mo ba, based on the historical account of the Bible natin Leah begets. She gave birth to the 6th tribe out of the 12 tribes of Israel. 6 tribes came from Leah. Only 2 tribes came from Rachel. Diba? 6 na lipi ng Israel ang nagmula kay Leah. Sapagkat narinig ng Panginoon, and one of the children of Leah is Dinah, nakita ng Panginoon ang pagluha ni Leah na hindi siya mahal ni Jacob. Pero ginantihan ng Panginoon, ibinalik ng Panginoon kay Leah. Bagamat hindi ka mahal na mahal ng asawa mo, gagantihan kita, pagpapalain kita. Maraming mga hari, many kings and queens came from the bloodline of Leah. Pero kay Rachel, 2 lang, Benjamin and Joseph. Si Benjamin, 2 lang ang nanggaling kay Rachel. Kaya ganoon din tayo mga kapatid. Sa mga pagsubok natin, huwag kang mag-alala. Kita ng Panginoon ang iyong pagluha. Kita ng Panginoon ang iyong pag-iyak, ang iyong pagtangis. Amen? Kaya yun ang teaching ko doon, mga kapatid. Gusto ko ring iwanan sa inyo. Something better is coming in your life. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. And God bless you. Back to you, Sister Net. Amen. Praise the Lord. Puri po, Panginoon. Sa buhay niyo po, Pastor Antonio. Maraming po salamat sa